So eto na naman mga sangkay, meron na naman po tayong malaking balita. Ito ay napakagandang balita mga sangkay na dapat malaman po ngayon din ng lahat ng mga Pilipino. So hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? I hope na lahat po ay okay lamang. So ito na. Pag-usapan po natin ngayon itong magandang balita, mga sangkay. About po ito sa 20 pesos na bigas. Makinig kayo dahil mayroon po tayong matinding announcement ngayon, okay? Anyway, bago tayo magsimula, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba. Pindutin nyo lamang ang subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood ngayon. Alam nyo, sa YouTube ha? Sa YouTube, road to 2 million subscribers tayo. Sa Facebook naman, road to 300,000 followers po tayo. Alright? So, ito na. Tingnan po natin ang balitang ito. Just me, bari-bari. Ewan ko na lang kung hindi kayo matuwa. Ito ha. Lahat ng ito makikinabang DDS man, dilawan man, loyalista man. Ayon po kasi sa balita, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang pampapogi ang 20 pesos kada kilong bigas at kaya nitong isustina hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa madaling sabi, ang 20 pesos per kilo na bigas ay tuloy-tuloy na hanggang sa 2028. Kita nyo na mga sangkay. Tuloy-tuloy niya. Hindi na po ba pipigil? Hindi na po ito maaawat. Talagang tuloy-tuloy na. Asahan na po natin yan. At ngayon, mga sangkay, na wala pa po tayo sa exciting part. Nagsisimula pa lamang po ito. Kasi from 2022 to 2024, ang ginawa po ni PBBM, inayos ang lahat ng sistema, tinanggal po itong mga smuggler, inayos po ang sistema sa loob ng Department of Agriculture, inayos ang sistema ng pagpapalago ng mga palayan, ani at pagpuproseso nito. At ngayon, mga sangkay, tinatamasa na po natin. Eto. Ano sabi ni BBM? Watch me. Kasi sinasabi nila, di ba? Sinasabi ng iba na, hindi, pampapogi lang yan, hindi naman magtutuloy-tuloy yan. Ngayon, eto, challenge sila lahat ni BBM. Eto ha, for the first time, nagkaroon po tayo ng Pangulo na nakagawa na magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas na masarap at bagong ani. Watch me, sabi ni BBM, sustain it. And then, we'll talk in May of 2028. Ayan na. Natuloy ba o hindi? We found a way to do it. We could not do it before. Hindi kaya kasi hindi pa kaya ng sistema. Iba pa yung presyo ng bigas noon. Matalino ang Pangulo natin, guys. Anong sabi niya? Tingnan niyo ako. Kung tingnan natin kung hindi ko makakayang i-sustain yan hanggang sa 2028. Ngayon, dahil mag-usap tayo sa May 2028. Natuloy ba o hindi? Ngayon, ito ang matinding sinabi niya. Nakahanap daw siya ng pamamaraan o nahanap daw po ng kanyang administrasyon ang pamamaraan para gawin yan. Noon daw mga sangkay, sabi niya, hindi nila magawa. Bakit? Kasi iba pa yung sistema. Maraming kailangan ayusin. Yung mga smuggler na mga imported na bigas. Yung mga nag-hoard ng bigas. Wala pang sistema. Wala pang mga rice processing centers ang bansa. 'Di ba? Wala pang maayos sa mga patubigan. Hindi po tulad ngayon na inayos na ni BBM. So ngayon, malakas na yung loob ng ating presidente. Ayon po sa balitang ito, mga sangkay. PBBM isusustina ang 20 pesos per kilong bigas. Ayan ha. Aniya, nakahanap na ng solusyon ng gobyerno para masustina ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Sabi niya dito mga sangkay, watch me, sustain it. And then, we'll talk in May of 2028. Natuloy ba o hindi?
We found a way to do it. We could not do it before. Hindi kaya kasi hindi pa kaya ng sistema. Iba pa yung presyo ng bigas noon. Guys, hindi lamang po natin pinag-uusapan ngayon ang 20 pesos na bigas per kilo. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung mababang presyo ng bigas sa mga merkado. Kasi kung pupunta kayo sa merkado, mga sangkay, tingnan nyo, kahit ngayon, I challenge you, kahit DDS ka pa, puntahan nyo yung mga palengke nyo, picturean nyo yung bigas. Ngayon din ngayon din. Then, i-post nyo. Pag napicturean nyo na yung mga bigas sa palengke, i-post nyo sa Facebook, mention nyo yung pangalan ko. Makikita nyo doon kung magkano. O makikita ng lahat kung magkano. Kasi noon, nasa 70 plus per kilo ang bigas. Isipin nyo yan. 60 to 70 pesos per kilo ang bigas. What the? Sobrang mahal. Talagang kakamot ang ulo ng mga kababayan po natin. Pero, si BBM lang pala ang katapat. Mahigit 2 taon lamang po ang iginugol ng ating Pangulo para isagawa, mga sangkay, ang matinding pagbabago. After 2 years, nagawa niya po yung sistema. At eto na po yung tinatamasa na po natin. Inaani na. Mas maginhawa ang buhay ngayon, mga sangkit. Tigilan po muna natin yung pagiging panatiko. Let's talk about ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit mura ang bigas? Diba? Pero ang pakiusap ko lang, alam ko may gagawin na yung Pangulo, mga sangkay natin, tungkol po sa mga palay ngayon na inaabuso nitong mga buwakang negosyante. Biruin nyo, binibili po ng 14 pesos na bigas, tapos ang isisisi yung 20 pesos na bigas ni PBBM. Yung palay ng mga magsasaka, dati umaabot daw po ng 23 to 25 pesos per kilo. Ngayon binibili ng mga lukulukong, mga mapagsamantala na mga negosyante, ginagawa pong 14 pesos per kilo yung palay nila. Ang saklap nun. Pero, eto na, may gagawin sila BBM dyan. Pag-uusapan natin yan, maya-maya lamang. Sabi ni BBM, we're making deals with different countries para yung presyo mapako na. Hindi pa bago-bago. Yan na ha. Wala tayong ganun noon eh. Ngayon meron na. Kaya't kaya nating gawing 20 pesos per kilo yung bigas. Matalino ang presidente natin. Marcos yan eh. Huwag kayong maniniwala sa mga conspiracy theory na yan daw si BBM, hindi ang tunay na Bongbong Marcos. Kalokohan yan. Anak ng toko. Ngikita na nga natin magsalita parang si Apulay. Diba? Ito patunay. Patunay na talagang anak siya ni Apulay. Nagawa niya po na makagawa ng sistema na mapababa yung presyo ng bigas. 20 pesos per kilo. Maliban dyan, mga sanggay. Maliban sa 20 pesos, napakamura ng presyohan ng bigas sa market ngayon. Natanong ko nga, one time, mga sangkay, sabi ko, Sir, bakit ang mura ng mga bigas nyo dito ngayon? Bakit tag 30 to 40 pesos na lang yung bigas? Sabi niyang, tinanong ko, Sir, kasi ang dami pong supply ng bigas ngayon sa buong bansa. Diba? Si BBM lang ang nakagawa niyan. Ito ang kanyang gagawin i-maintain niya po yung presyo ng bigas. Ganyan po katalino yung ating Pangulo. At ito, sabi niya, mga sangkay, may ibabalik siya. Ito sabi niya, ibinabalik natin ng NFA. Alam nyo, nang unang itinayo ang NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn yan eh. Rice and corn ang trabaho ng NFA. Bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak ang presyo, para may demand, para ma-maintain ang presyo. Pagka naman tag-araw, pwede naman magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado ang presyo ng bigas para sa mga consumers natin. Nawala ang sistemang yun sa tagal ng panahon. Ayan na, mga sangkay So, ngayon may ibabalik si PBBM. Matindi ito. Sabi dito, tapos pinalitan ang trabaho ng NFA, naging importer. Pero inyo, NFA kayo, tapos ginawa kayong taga-import na lang ng bigas. Ganyan po kawala sa ayos ang sistema ng mga nakaraang administrasyon. Sabi ko hindi naman dapat ganun. NFA, ginawang taga-import ng bigas. My goodness. Sabi dito, mga sangkay, through Presidential Decree number 4 signed
On September 26, 1972, the NFA was established by the President's father, then President Ferdinand E. Marcos. Kita nyo ang NFA. Ang nag-establish pala, si Ferdinand E. Marcos. Ganyan. Pamihira. Kaya naman pala alam na alam ni BBM ang gagawin. Kita nyo ngayon mga sangkay. NFA, FTI. Diba? Ganyan ang sistema ngayon ni BBM. Sabi niya dito, kaya't binabalik natin sa dating gawi na yung NFA na bumibili, titingnan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo. Farmers ng palay. Ayan na. Ang matindi dito, ayusin po ni PBBM yung pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Okay? Gobyerno na po ang bibili ng mga palay ng mga magsasaka. Lagot yung mga negosyante dyan na magugulang. So, ayun, mga sangkay, anong opinion nyo sa magandang balita ngayon na masusustain ni PBBM yung 20 pesos na bigas ang pagdating po ng 2028? Per kilong bigas, 20 pesos. Ang lupet nun. So, ibig sabihin, pag wala na si BBM, balik na naman sa napakamahal ang presyo ng bigas. So, anong gusto natin? Ano ba ang pwede nating magawa? Ipanatili si BBM ang presidente ng Pilipinas? Bata pa po yung presidente natin. Pwede pa po niyang ipagpatuloy ito ng ikalawang termino. Di ba? Yun ay kung magkakaroon ng constitutional reform at magkakaroon ng parliamentary system at si BBM ang mauupong Prime Minister. So sana, no? Sana. Kasi sayang, pag iba na yung presidente, back to the ball game tayo. Diyos mio marimar. Mahal na naman yung presyo ng bigas. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ngayon din sa mga nanonood, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.